Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 220 Devotion para sa ating 365 Day Devotion na pinamagatang Paano Iwasan ang Labis na Pag-aalala. Ang topic natin ngayon ay preservation. Sabi po dito, yung concept na preservation is an aspect of God's providence in which He continuously sustains all created things, keeping them in existence and upholding their nature and function, from galaxies at atoms, from human breath to the beating heart. Nothing exists independently. Everything is upheld by God's ongoing will. Preservation is not passive. It is God's active care, moment by moment. Without His sustaining word, all would collapse into nothingness. This truth reminds us that creation is not self-sufficient, and neither are we. God preserves not just the universe, but His people, keeping them secure in His hands. At ang Bible verse natin matagpo sa Colossians chapter 1 verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together. Sa Tagalog naman po, siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahawak pang sama-sama sa Kanya. At ang teachings natin ngayon ay number 1, God sustain all creation through Jesus Christ. Ito po, si God, yung mga creation talagang sustain niya para sa kay Jesus Christ yun. Parang ganun lang din, parang pinahalagahan niya, di ba? Tapos, ayun na, si Jesus Christ talaga yung nagtuloy-tuloy nun. And number 2 po, God keeps you alive for a purpose. Ito po, wag natin lagi sabihin na parang wala tayong purpose, parang walang pantuan ng buhay natin. Hindi natin alam na may bawat tao sa atin, bawat isa ay may purpose na binigay ang ating Panginoon. Kaya parang sabi nga diba, wag sayangin ang buhay kasi diba lahat tayo may purpose. Hanapin mo lang at ipag-pray mo sa ating Panginoon, itanong mo, diba, kung feel mo naliligo ka or hindi mo alam kung anong purpose mo sa buhay. Pero meron po talaga, meron at meron. And number 3 po, God wants you to enjoy a life free from worry. Ito po, gusto natin Panginoon habang nabubuhay tayo kasi diba limited lang naman yung buhay, lahat may hangganan. Gusto niya hanggat maaari yung habang nabubuhay ka dito yung sulitin ni enjoy yung buhay, kumbaga talagang live your life to the fullest ang gusto natin Panginoon. Siyempre na may paglilingkod sa Kanya at gusto niya malesen yung mga pag-worry natin, pangamba natin sa mga bagay-bagay na hindi naman natin kontrolado, di ba? Ang bilang tayo mga tao na talagang mahilig natin i-overthink yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari o hindi natin kontrolado, pero gusto natin baka na i-lesson natin yun. Kailangan enjoy lang natin yung buhay na kasama siya. And the application naman po para ma-apply sa ating buhay, number 1, fix your eyes on Jesus, the sustainer of all things. Ito po, talagang all eyes on Him talaga, kumbaga na sa ating Panginoon talagang siya lang yung lagi nating tinitingnan, nilitigan, gano'n. Parang nilook up natin siya bilang na nagkatawang tao rin siya, diba? Nilook up natin kung paano siya makitungo, kung paano siya magmahal, kung paano niya ibigin yung kapwa. Kailangan ganun yung nilook up natin, ganun yung parang minamatahan natin ng in a good way yung ating Panginoon. And number 2 po, find your purpose and fulfill it. Ito po, diba? Hanapin mo lang talaga yung purpose mo at syempre i-fulfill mo yun, gawin mo, tuparin mo yung purpose na inilaan para sa'yo. Kasi bawat purpose ay may uniqueness na tinatawag. May posible na ganitong purpose na hindi mo nasa sa'yo din, gano'n. Kaya kailangan hanapin mo yung purpose mo sa buhay kasi hindi pwedeng wala. And lastly po, free yourself from worries by trusting in God. Ito po, paano po mawala yung pag-worry mo sa buhay, di ba? Talagang ma-enjoy mo yung natitira mo pang araw dito. Talagang magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ibigay natin yung buong pagtitiwala natin sa Kanya, yung buong buhay natin. Kasi nga diba, hiram lang naman ito, ba't hindi natin ibigay sa Kanya? Diba? Paglingkod natin siya, pagsilbihan, diba? Sambahin natin siya. Talagang ang kailangan natin sa Kanya magtiwala at maghintay, matuto tayo maghintay. And hindi lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at
huwag mo na kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po.